day ba to? First day ng ating Trainer's Methodology Level 1. So, Ma'am Odds Cortez po, ako ang magiging pilot nyo ngayon. So, we'll be discussing CBC and MOI. So, basically, ito po yung first task na gagawin ninyo or output na gagawin ninyo. Aside from do sa ginawa nyo last week na ay yung mga checklist. So, ito po talaga yung start ng ating one of the major outputs na gagawin natin. Ano po? So, bago po tayo pumunta dun sa magiging task niyo today, which is yung CPC nga po, CPC at saka MOI, tanong ko lang po sa kanila, meron na po ba tayo lahat NC? May mga NC na po ba tayo lahat? Hello po. Okay. So may mga nagka-thumbs up. So kasi po isa po sa mga requirement ng TM1 ay yung NC2 po. Ano po, NC2 or NC3. So kung anong NC man po yan. Ano po. So sa ating TM, mas maganda po na may NC na kayo kasi para magkaroon po kayo ng mas better na understanding at appreciation dito po sa ating course. Kasi kung wala po kayong NC, medyo mahihirapan po kayong intindihin kung ano yung mga i-discuss natin kasi yun po ang pag-uusapan po natin dito ay hindi lang tungkol dun sa methods ng pagde-deliver ng training sa TESDA, kundi yung ano mismo yung ilalaman ninyo dun sa magiging training na gagawin natin. Ano po? So, yung iba po na walang NC, so dahil requirement nga po ito, so make sure po na magkakaroon tayo ng NC bago po matapos yung ating training. Ano po? At bago kayo ma-assess. Okay po? So, yung mga wala pong NC pa, pwede nyo po akong i-message after ng ating session for today. Okay po? Okay, so, i-discuss ko lang po sa inyo ng konti, i-introduce ko lang po sa inyo ng konti yung ating TR. Ano po? So, lahat po ba familiar sa TR? Hello po. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Training regulation po. Yes, ma'am. Kasi po din sa mga kasama makikita after magsalita para po. Okay, thank you. Ayan. So, ito po yung training regulation. Meron po ba sa inyo hindi pa nakakakilala kay TR? Ano po, si TR po, simula ngayon, ito po yung magiging Bible natin. Ano po, habang kayo nag-TTM. So, lahat po ng gagawin natin ay nakadepende sa TR. Ano po? So, ano po ba yung TR? So, lahat po ng qualifications, tinatanong ko po sa inyo kanina, meron na po ba kayong mga NCs? So, dapat po may NC na po tayo. Ano po? Lahat po ng NCs ay, syempre bago kayo nagka-NC, may training po. Ano po? So, lahat po ng training, nakadepende po yan sa training regulations. Ano po? So, ang training regulations po ay, kailangan po meron kayo lahat copy nito. Ano po, so starting today po, mag-download na po kayo ng training regulations ng inyong mga qualification. Okay? So ito po ay downloadable po. Nasa TESDA web po ito. Search nyo lang po yung qualification niyo and then yun po, i-download nyo na po yung TR. Kasi po, ito po ay magiging reference natin. Even po, pag magsasubmit kayo ng mga output nyo po, ang kaharap din po namin pag mag-check kami ng mga output ninyo, TR po, nung qualification ninyo. Ano po, so make sure po na meron na kayong TR bago kayo mag-start ng ating task na gagawin later.
Okay po? Ayan, so meron po ako ditong sample PR. So ang ginawa ko na pong sample ay yung qualification ko, food processing NC2. So under the sector, processed foods and beverage sector. Ano po? So i-introduce ko lang po yung TR para malaman ninyo ano po yung laman ng TR, ano ba yung sinasabi ni Ma'am Odds na TR. So later po, meron pa kayong maririnig na ibang mga terminologies like TR, meron tayong CBC po yung gagawin natin. Meron kayong maririnig na mga LO. So, pag natapos na po yung training ninyo, magiging common language po natin yung mga TR, LO na yan, saka yung mga CBC, etc. Okay, so okay lang po ba? Mabilis po ba ako or okay lang? Okay. So ito po yung TR. Ayan. Ang TR po natin ay merong 4 na sections. Wait lang po. Meron po bang foreigner dito? Mukhang foreigner po. Wala naman. Walang foreigner. Mukhang foreigner lang. Ayan. So, okay lang po ba yung medium natin? Naintindihan po ba ako ng lahat? Okay. Hi, Ma'am Janet. Masipag mag-thumbs up si Ma'am Janet. Okay, so balik po tayo sa TR. Ang TR po natin merong 4 na sections. Ano po? So, makikita nyo din po ito dun sa TR ng qualification niyo. Okay? So, meron pong section 1 to 4. Kung nakikita nyo po sa screen, so section 1 po, ito po yung definition of qualification. So, ito po yung ano yung mga group of competencies na kasama dun sa qualification natin. Like, for example, dito sa food processing, ano yung mga competencies niya, ano yung mga basic competencies niya, ano yung mga common competencies, ano yung mga core competencies. Okay? And then section 2 po, ito po yung competency standards. So ito naman po yung mga specifications of competencies, like ano yung mga required knowledge and skills dun sa specific competency and dun sa specific learning outcome ng specific competency. Okay? So later po, isa-isahin po natin yan. And then, section 3 po yung training arrangement. So ito naman po yung mga information requirements in designing training program for certain qualification. Ito po yung talagang mas nagiging reference natin if we are preparing curriculum. Ano po, kasi nandito po yung mga details, like ano yung mga learning contents. Makita nyo po dito yan. Okay? And then, nandito din po yung mga training delivery, training entry requirements, tools and equipments, training facilities, and trainers qualification. Doon po sa magiging task natin mamaya, yung unang part po doon, yung curriculum design, yung pong magiging content nun or on ika-copy paste nyo lang po from TR. Ano po, kaya kailangan nyo po maging familiar saan ko po kukunin to, saan ko po makikita yung course description, saan ko makikita yung mga tools and equipment, saan ko makikita yung trainees entry requirement, even yung trainer's qualification, saan po makikita. So, doon nyo po makikita yun sa section 3. Kakapin nyo po yun dun sa template na ibibigay natin mamaya. Okay po? And then, meron po tayong assessment and certification arrangement. Ito po yung sa section 4. So, dito naman po, dinidescribe yung mga policies governing assessment and certification procedure. So dito po natin makikita, meron po kasi mga qualifications na like may mga bundled competencies po. Like for example sa food processing, meron po mga COCs tayong tinatawag. So makikita po natin dito, paano ka makaka-NC, kailangan mo makomplete yung mga COCs na in-identify dun sa section 4. Okay. So ito po yung laman ng TR, yung 4 na sections ng TR natin. So, pag iisa-isahin po natin yan, ganito po ang magiging tsura niya. Okay? So, ito po yung section 1. Ayan. So, nakalagay po dyan yung contents ng ating qualification. So, sa lahat ng qualifications po, meron tayo kasing qualifications, NC level 1, meron tayong level 2, level 3, level 4, level 5, ganyan. So,
meron po tayong 3 groups of competencies. Ano po? So meron po tayong basic, common, and core competencies. Okay po? So nakikita niyo po sa screen, meron tayong basic competencies. Pag sinabi po natin basic competencies, ang basic competencies po ay pare-pareho po sa lahat ng qualifications provided na pare-pareho sila ng level. Okay po? So, for example, lahat ng NC2, pare-pareho po sila ng basic competencies. Okay? NC2 ng agriculture, kahit po magkakaibang sector, agriculture, tourism sector, hard trade sector, construction sector, ganyan, pare-pareho po sila ng basic competencies. So, lahat po ng ito, yung 4 na basic competencies natin, makikita natin sa lahat ng qualification na kaparehong level, kakaparehong level. Okay po ba yun? And then, meron po tayong common competencies. Ang common competencies naman po, pare-pareho po ito sa pare-parehong sector. Okay po? Like sa agriculture po, lahat po ng agriculture sector, may pare-parehong common competencies. Kaya po yung common po yan sa sector. Okay? And then, ito na po yung core competencies. Ito na po yung nagde-define ng ating qualification. So, kung sa mga degree programs po, ito po yung ating major subjects, kumbaga. Ano po? So, yan po. Meron po tayong mga forms na humihingi ng code. So, makikita niyo po dito yung unit code. So, ikakopy niyo lang po ito. So, nandito po ito sa section 1. Okay? Okay pa po ba tayo? Okay, so proceed po tayo sa section 2. Ayan. So, ang section 2 naman po ng TR, so nandito po yung competency standards. Ayan. So, dito po isa-isa mula basic. Nakita niyo po dito, basic competencies. Mula basic competency hanggang core competencies. Okay po. So, andito po yung unit code. And then, meron po tayong unit descriptor dito. Lahat ng competencies may unit descriptor. Later po, gagamitin nyo yan, ikakopy po yan. Hindi po kayo gagawa ng sarili ninyong unit descriptor. Okay po? Ayan. So, ito po yung ating unit of competency. And then, may makikita po ito, element. Ano po? Element po, ito po yung learning outcome na tinatawag natin. Ano po? Kasi sometimes, naghahanap, ma'am, rin po ba yung LO na sinasabi? Saan po namin kukunin yung LO? Ano po, sa TR po, yung pong element, ito po yung learning outcomes. Okay po? Paki-take note po yun para hindi po tayo naliligaw. Sa element po, ito po yung learning outcome. Ito pong performance criteria yung nasa second column, ito rin po yung assessment criteria. Ano po? Assessment criteria or performance criteria. Kung ang hinihingi po sa inyo is assessment criteria, i-copy nyo lang po itong performance criteria. Okay po? Okay po. Ano po ba yung performance criteria? So ito po yung ine-expect na kayang i-perform ng bata after ng training. Okay? So ito po yung dito i-measure yung na-acquire na knowledge and skills ng ating mga trainees. Naririnig po ba ako? Medyo unstable daw yung internet ko. Okay po ba ako? Naririnig po? Clear po ba? Okay. Ayan. So, we have element. Again, we have element. Ito po yung learning outcome. Performance criteria. Ito po yung criteria kung saan i-measure yung competencies ng ating magiging trainees. Okay? And then, kung makikita niyo po dito, meron dito nakalagay na required knowledge and required skills. So, kumbaga po, dito pa lang makikita niyo dun sa specific element or learning outcome. Ano po yung dapat ma-acquire na knowledge and skills ng ating mga trainees. Okay? So dito pa lang po magkakaroon na kayo ng idea. Dito ba sa learning outcome na to, ano dapat yung ituturo ko? Ano dapat yung kasama dun sa ituturo ko? Okay po? Anyway, yung mga nakalagay po dito ay minimum requirement. Pag sinabi po natin minimum requirement, ito po yung dapat kasama pero hindi ibig sabihin ito lang dapat. So, pwede pa po kayong magdagdag ng mga skills and knowledge na alam nyo or sa palagay ninyo ay kailangan para dun sa specific learning outcome or specific competency. Okay po?
Ayan, so, and then pare-pareho na po yan, lahat po ng competencies, meron ganito, element, performance criteria, required knowledge, and required skills. Kung mapapansin nyo po, dito po sa performance criteria, meron po mga naka-italize na mga words. Ano po, like dito, protocols, example lang po, protocols, and then work interactions, ganyan. Ito po para lang mabigyan kayo ng detailed, specific po nung ano yung sinasabi dun sa performance criteria. Makikita nyo po yan dun sa range of variables. Ito po. So ito pong mga nakalagay dito, ito po yung nandun sa mga naka-italize na word dun sa ating performance criteria. Ito po, nandito po yung work interaction, work-based interaction, ano po yung ibig sabihin. Ito po yung protocols, ano yung ibig sabihin. Yun nandun sa performance criteria. Okay po. If meron lang po kayong mga gusto i-clarify dun sa performance criteria, pag hindi nyo maintindihan, ano kaya forms yung sinasabi dun as a performance criteria? Ano kaya yung protocols yung sinasabi dun? So, refer lang po kayo dun sa range of variables. Okay po? Clear po ba yung section 2? So, ito lang po yung laman ng section 2. Yan. Iniisa-isa po dito yung mga LO or yung mga element under no specific competency. Okay po? And then, performance criteria, ito pong performance criteria standard po yan. Nasa TR po talaga yan. Hindi po natin pwedeng baguhin yan. Okay po? But dito sa mga required knowledge and skills, sabi ko nga po, ito po ay minimum requirement lang. Ano po? Ito po yung minimum, ito po yung dapat kasama, but hindi dapat nalilimit dito. Or pwede po tayong magdagdag ng mga knowledge and skills kung kailangan. Okay, so proceed po tayo kasi pare-pareho na po yan hanggang sa core competencies. Ano po? So inisa-isa lang po yan. Yan. So ito po yung mga basic. Yan. Hanggang sa core. So jump po tayo dun sa section 3. Unless meron pong question. Yan. So ito po yung section 3. Ito po yung training arrangement na. Ayan. So, madalas po, ito talaga yung aming reference. Ano pag gumagawa kami ng mga curriculum, gumagawa ng mga training modules, kasi nandito po yung mas detailed pa na requirement. Ano po, so ito po yung training arrangement. So, meron po tayong curriculum design. So, nakalagay po dito yung mga nominal training duration. Ano po? So, hindi po tayo ang gagawa ng sarili nating training duration. Maliban na lang po kung kailangan nating specify dun sa, for example, ito, basic competencies, 18 hours. So, meron tayong 4 basic competencies. So, pwede pong tayo ang mag-allot ng 18 hours dun sa 4 na basic competencies. Ano po, depende sa alin ba yung mas mahaba, alin ba yung mas maraming for discussion dun sa basic competencies. Ano po? So, yan. Ito pong common competencies, ganun din. Pag wala pong nakalagay sa per competency niya, tayo pong magde-divide. Ano po? Nung naka-allot na duration dun sa lahat ng common, for example. Kung meron kang 6 common competencies, so i-divide mo yung 14 hours for your 6 common competencies. So, ganun lang po. Iba-iba po ang duration ng iba't ibang qualification. Okay, so dito nyo po makikita yan. Ito po yung course description. Ito po, gamitin din itong course description. So yun po, may mga template po tayong nakalagay lagi ano yung course description. So ito po, kopyahin nyo lang po ito. Ayan, course description. And then, ayan, ito na po yung curriculum design. Ayan. So, nandito po ulit yung unit of competency. Punta tayo sa core competency para ayan, ito po yung core competencies. Kung makikita nyo po, core competencies, under po niya meron siyang nominal duration of 520 hours. Ito po, example lang po ha.
ito po ay training regulation ng food processing. So later po, explore nyo po yung training regulation ng inyong qualification. So meron po tayong 520 hours for core competencies ng food processing. Ang food processing po merong 5 core competencies. So kung ako po ang magde-design ng aking module, so ito pong 520 hours, i-divide po siya dun sa 5 core competencies. Paano ko i-divide? Depende po sa content ng specific competency. Ano po, hindi po dapat yung equally divided or huhulaan lang natin kung ano yung duration dapat. So, i-base po natin yan dun sa content ng bawat competence. Okay po. Ayan, so ano po ang curriculum designs? Ito na po yung unit of competency. Ito na po, ang nag-appear na po dito ay learning outcome. Ito po yung sinasabi ko kanina. Doon po sa section 2. Ito na po yung element. Okay po? Ayan, and then ito po yung mga learning contents na po na nakalagay. Learning contents. Dito po sa learning contents, dito po kayo magre-refer kung ano yung ilalagay ninyo dun sa inyong CBC mamaya or sa MOI nyo mamaya. Ano po, kasi may nakalagay din po dun learning contents. Okay? Dito lang po kasi, detalyado po yung nakalagay dito. Ano po, sometimes, yung iba pong mga learning contents na nandito, hindi mo na siya kailangang i-discuss pa in detail doon sa iyong curriculum kasi pwede kasi i-assume mo na itong mga contents na nandito na-discuss na before dun sa mga common competencies, ganyan. Kaya nga po sinasabi ko, you have to be familiar with your TR. Ano po, dapat alam niyo po kung ano yung mga, let's say dun sa common. Marami pong mga cases na yung pong mga contents ng common nandito rin sa content ng core. Bakit? Kasi hindi naman ibig sabihin sa core, i-discuss mo siya ulit. Ano po, pwede po kasi yun yung application. For example, meron kayong pinagawang task or job dun sa mga trainees nyo. So yung safety practices hindi mo na kailangan ituro ulit in detail. Pwedeng yun na sa application na, di ba? Kasi yung mga safety practices na ituro na yun doon sa common competencies. Okay po? But still, nag-a-appear pa rin siya dito kasi ito po yung detailed na kailangang alam ng trainees natin. Alam, knowledge and skills, so alam niya i-practice. At saka yung mga principles dapat alam niya. So, pero, ang gusto ko lang pong i-emphasize dito, hindi ibig sabihin na nandito siya, kailangan natin siyang ituro or i-discuss ulit at maging content ulit ng ating module. Okay po? Kasi po yung gagawin nating CBC at MOI mamaya, doon po natin ilalatag kung ano yung mga magiging topics or magiging content no specific competency na gagawa natin ng module. Okay po? So, kaya ko po sinasabing hindi kailangan ituro yung iba kasi ang assumption po, yung iba nandun na sa common competencies. Okay po? So, later po, ano tayo ng mga, after po ng discussion, mag-open forum po tayo. So, yung mga questions nyo po, ilista nyo lang po para mamaya, after po ng presentation ko, ay ma-discuss natin. Okay po, yan. So, meron po mga learning contents, may mga practical activities. So, yung mga practical activities po, ganun din, hindi naman ibig sabihin lahat ito, isa-isa mong ipapagawa. So, pwede po kasi sa isang task or sa isang sa specific job sheet, meron po itong lahat ng mga activities, meron ng, kumbaga, dalahan na. Ano po, mape-perform na niya yung series of tasks dun sa isang job na pinagawa. Okay? And then, ito po, may methodologies din dito. So, yun po, dito kayo pipili kung ano yung mga appropriate method na gagamitin ninyo para ma-deliver ninyo yung specific topic. Okay po. Ayan, assessment method. Ayan, so pwede nyo po itong copyhin lang. Or depende pa rin dun sa topic. Kasi po per topic yun. For example, ang method ninyo is, like yan, discussion. So, ano yung assessment method na pwede doon? So, pwedeng written exam. Pag ang method niya is demonstration, syempre, ang assessment natin, meron kang mga return demo dyan, so demonstration din. Okay? And then, ito po, yung nominal duration, ayan, 100 hours. In this case po, nakalagay yung nominal duration niya. So, 100 hours. Ano po, in the event po na walang nakalagay na nominal duration, yun nga po yung sinasabi ko kanina, kayo po ang mag-determine kung ano yung nominal duration niya na naka-base dapat dito. Ano po, so as long as yung total na nominal duration ng bawat competency mo po ay
equal dun sa nominal duration ng lahat ng core competency natin. Okay. So, ito po yung laman ng section 3. Yan. So, makakabisan nyo po yan. Nakalagay po dito, per LO po ito. Nakalagay. Ano po? So, nakalagay yung contents. Learning contents per LO. So, ito po yung unit of competency niya. Kumbaga, ito yung core competency. Ito yung LO number 1. Ito po yung mga contents. And then, kasunod po ay, ito naman yung LO2 niya. Ito po yung mga learning contents niya. Ito yung mga activities niya. So, mapapansin nyo po dyan, as you go through your TR, meron po mga pare-pareho lang. Meron mga nauulit. Kaya nga po doon sa gagawin nating CBC, yun po ay i-organize nyo na po. Sa matter of organizing, pagsama-samahin ng mga magpipinsan ng mga contents, ilagyan ng isang mas general na title. And then, yung sequencing po ng mga activities, ano ba dapat ang nauuna? Principle ba muna? Yung mga basic ba muna? And then, bago yung pinakang meet ng iyong topic. Ayan. So, yun po yung gagawin natin mamaya. Ayan. So, basically, ito po yung ating section 3. So, pare-pareho na po ulit yan hanggang doon sa lahat ng mga competencies. Ayan. So, competency, and then bawat learning outcome, meron siyang pinapakita lang ang learning contents, and then ano yung mga practical activities, methods, assessment method, saka yung nominal duration. Sure. So, ito po yung ating section 3, na ito po yung mas magiging reference po ninyo sa paggawa natin mga MOI. Ayun po, ano ba yung MOI na sinasabi ni Ma'am? CBC MOI. Yan. Punta po tayo doon sa CBC MOI na sinasabi ko. Ano po? Lahat po ba naka-visit na doon sa platform natin? Wala pa. Ayan. So, i-enroll po kayo doon sa ating e-learning site. So, meron po tayong mga submission bin doon. So, doon nyo po makikita. Later po, bibigyan nyo po kayo ni Sir Alds ng enrollment key kung paano kayo makaka-enroll doon sa ating account. Tama, sir? Tapos, dito nyo po makikita yung mga templates. Ano po? Ayan. So, ako po yung naka-student mode, naka-student nga po. Okay, naka-student po ako kaya ito po nakikita ninyo, ito din yung makikita ninyo dun sa platform natin mamaya. Ano po? Nakalagay po dyan MOI. So, ang gagawin nyo po muna, i-download nyo po yung template. Ano po, click nyo lang po itong link na to and then mada-download po yung template. Okay? So, pag na-download nyo na po, ito na po yan. Yan. So, ito na po yung competency-based curriculum natin. So, meron po itong dalawang parts. Una po yung course design. And then, yung kasunod po, yun yung modules of instruction. Ito po, modules of instruction. Ayan. Dito po sa curriculum design, napakasimple lang po ng gagawin natin dito. Dapat meron po kayong skill talaga, magaling kayong mag-copy-paste. Ano po? So, ika-copy lang po lahat ng magiging content nitong curriculum design from your TR. Ano po? Kaya sabi ko kanina, dapat ang TR po ay katabi nyo na at kabisado nyo na po. Okay? Ayan. Like, ito po, course title. So, ano yung inyong qualification? Oo nga. And then, nominal duration. So, pinakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung nominal duration. Then, qualification level. So, level 1 ba yan? 2, 3. In some cases, merong level 4. Yan. So, ito po yung course description. Natatandaan nyo po, sa section 3 ng TR, nandun po yung course description. Yan po. So, kakopy nyo lang po yan. Training entry requirements. So, nandun din po yan. Okay? So, copy-paste lang po. Yan. And then, dito po sa course structure, so may basic, may common at saka core competencies po. Okay? So lahat po yan gagawa natin. Simula basic hanggang core competencies. So, sabi ko nga po, simple lang, ikakopy nyo lang po yan.
wala pa pong masyadong utak na kailangan dito. Ano po, copy-paste lang po yan. So, basic competencies, ilagay niyo po dito yung number of hours. Ano po, so usually ito 18 lang. 18 hours. And then, ilagay niyo po dito yung unit of competencies ng mga basic. So, meron po tayo dong communication, teamwork, professionalism, at saka safety ata, OHS. So, yun po yung ilalagay nyo dito. And then, sa module title po, i-rename nyo lang po yung unit of competency nyo. Okay? Ano bang tawag doon? Ma'am Kat? Gerard ba yun? Yung may ING? Ayan, yung, for example, ang unit of competency mo is processed food by sugar concentration. Pagdating po dito sa module title, gagawin mo lang processing. Ano po? Processing food by sugar concentration. Okay. Later po, mag-flash po ako ng sample. Ano po? Ayan. So, module title, copy lang po itong unit of competency, then change nyo po yung first word nyo po into gerund. Kung hindi ako nagkakamali. Same by ING. And then learning outcomes po, ito na nga po yung sinasabi ko kanina, bawat competency po, bawat unit of competency, meron pong learning outcomes. So, pag sa section 2 po kayo pupunta, so, ang nandun po ay element. Okay po, so element po yung kakapin ninyo dito. So, lahat po yan. And then, nominal duration po, ito pong nominal duration kahit hindi na siya per learning outcome. Duration na lang po ng unit of competency. Okay pa? Ayan. So, kukumpletuhin nyo po ito. Add lang po kayo ng rows kung kailangan ng additional rows po for your competency. And then, dito po sa common competencies, again, yung number of hours, huwag niyo pong kalimutan. Ayan. Kasi pag nag-check din po kami, dito na kami nagre-refer ano yung number of hours. Pag wala pong nakalagay, hahanapin pa namin dun sa inyong TR kung ano yung number of hours para ma-check namin kung tama ba yung distribution ninyo ng duration dito sa nominal duration dito sa baba. Ano po? Ayan, so common competencies. So ilagay nyo lang po ulit, i-copy nyo yung mga common competencies ninyo from TR. So iba-iba po yan ha, iba-iba po yan per sa bawat magkakaibang sector. Ayan, and then ganun din po, core competencies. Ayan, number of hours, and then unit of competency ng core nyo, module title, learning outcomes, and then nominal duration. Yes, yun po yung curriculum design sa part 1. Kung yung inyo pong mga qualification na mayroong mga elective competencies, nasa TR din po yan. So, idadagdag nyo po yun dito. Ilalagay nyo lang po. Okay po. And then, assessment method from TR din po. And then, ano po ba ang course delivery natin? Ano po yung course delivery natin kung natatandaan nyo po? Yung diniscuss ni Sir Ivan. Competency-based training. Tama po ba? CBT. So, yun po yung ating course delivery. Okay. And then, resources. Ayan. So, nasa section ano nga po ito ng TR? Tools, equipment, and materials. So, nasa section 3. Ano po? So, ikakopy nyo lang din po ito. Okay, copy-paste lang po yan. Facilities. So, nandun din po siya. Yung required facilities, copy nyo lang po dito. Space requirements, size in meters, area in square meter, total area in square meter, grand total. Okay. So, kung hindi po naka-specify dun yung mga total, so you have to get the total na lang po para ma-fill up ninyo itong sa facilities. Pero I guess meron naman po, most of the qualification, meron naman po nakalagay, kaya ikakopy nyo lang po yan. Ayan, so instructors, trainers, qualification, ayan. So, again, copy-paste po yan. Nasa TR din po yan. Ang dali ng TM, ano po? So, puro copy-paste lang. Pag naman namali pa po tayo dito. So, copy-paste. Ayan. Dito na po sa modules of instruction. So, dito po, meron pa rin po ditong copy-paste.
Ano po, pero dito po, yung ibang mga parts, dito na po tayo gagamit ng counting. Paandarin na natin ang ating mga brain cells. Ayan, so sa modules of instruction po, kailangan nyo lang pong pumili ng isang core competency. Ano po, di po ba, sa bawat qualification, merong basic common core. Doon sa core po, pipili po kayo ng isang core competency. Ano po, halimbawa sa akin, sa food processing, 5 ang core competencies ko. Pipiliin ko lang halimbawa isa, processed food by sugar concentration. So yun lang ang gagawin ko ng MOI. Ano po, kasi po pagagawa natin lahat yung buong qualification ninyo, aabutin po tayo ng siyam-siyam. Ano po? So, yung pong ibang mga core competencies, gawin nyo na lang po pagkatapos ng TM. Ano po? Para for future reference nyo po. Pero, for this purpose po, isang core lang po ang gagawa natin ng MOI. Ano po? So, yan po ay magkakadugsong na MOI hanggang sa session plan ninyo sa susunod na mga araw. Isa na rin po yan. Kaya po sa pagpili ninyo, siguraduhin nyo po na ang pipiliin ninyo, yun na rin yung pipiliin ninyo sa mga susunod. Kasi mahirap po na ang nasa CBC ninyo, yung core number 1. Pagdating sa session plan, core number 2, nakapatay tayo dyan. Ano po, dapat po ay makikita natin dito yung consistency. Ano po, kung ano yung nasa CBC mo, titingnan natin kung yun ba yung magiging laman din ng session plan mo. At later, yun din ba yung magiging laman ng inyong CBLM or yung competency-based learning material natin. Okay? Kaya po, simula pa lang, yung iba ang pinipili, yung maiksi lang. Yung iba naman, mahaba pero basic lang or simple lang yung mga content. So, kayo po ang bahala. Basta po, kung ano yung pipiliin nyo ngayon, yun na po yung gagamitin ninyo hanggang sa huli. Okay po. So, one core unit of competency lang po. Yan, lagay nyo dyan yung number of hours. And then, ito pong number of hours na to, ito po yung yung total number of hours ng buong core competencies. Ano po, so tandaan nyo po yung sa food processing kanina, 512. Pero yun po ay sa kabuuan na ng core competencies. Ay, kasi dito po sa baba, meron ulit nominal duration. Ito na po yung nominal duration ng specific competency na pipiliin ninyo. Okay po? Ayan, so unit of competency, kung halimbawa ay processed food by sugar concentration ako, so dito sa processed food by sugar concentration, pagdating dito sa module title, copy ko lang siya. And then, papalitan ko lang to. Gagawin ko lang itong processing. Processing food by sugar concentrations. So, yun na po yung module title niya. Okay? Module descriptor. So, nasa TR po. So, kopyahin nyo lang po natin sa TR. Unless gusto nyo pong gumawa ng panibagong module descriptor na i-rephrase nyo lang yung nandun sa TR. Pero, huwag nyo na pong pahirapan ng sarili ninyo. Nasa TR po yan. Okay pa? Yan. Nominal duration of specific competency. Like, for example, ito ay 100 hours. Ito ay 512 hours. So, yung 100 hours, specific lang to para dun sa isang core competency na processed food by sugar concentration. And then, summary of learning outcomes. Again po, copy-paste. Yung nasa TR, ano po yung mga LO. So, ilagay nyo lang po siya dito. LO ng specific competency po. Okay po. Ito po yung specific competency, processed food by sugar concentration. Ito po yung mga LO niya. Okay, di ba nakalagay dyan, learning outcome po. Ito po, learning outcomes. Ikakopy nyo lang po yung mga learning outcomes. Okay. Yan, pwede tayo sa template. Ayan, so details of learning outcomes. Ayan na po. So, iisa-isahin po natin dito yung mga LO. Ayan, so di ba nakalagay po dito yung summary ng learning outcomes nyo. And then, bawat LO po, lalagay ninyo, for example, ang LO nito ay prepare tools and materials. Ano po yung mga assessment criteria under that specific LO? Saan natin ito makikita? Yung assessment criteria po, nasa TR po.
Okay. Sa TR, ang nakalagay po doon, performance criteria. So, yun po yun. Yun po yung assessment criteria. Ikakopy nyo lang po yan dyan. Okay? So, magkakaibang LO, magkakaiba ng dami ng assessment criteria. Ano po? Ayan. So, dito na po aandar ang ating ang ating mga brain cells. Ano po yung contents nung assessment criteria na yon. Okay? Hindi na po natin gagawing isang assessment criteria, isang content. Ano po, or magkakahiwalay na contents sa bawat assessment criteria. Ang ilalagay na po natin, ano yung magiging contents dun po sa kabuuan ng assessment criteria. Ano po, if you're going to read po yung assessment criteria, ano ba yung kailangan kong isama sa content para masatisfy ko tong assessment criteria. Ano po? Kasi at the end of the day, after ng training po, dito i-assess sa criteria na to yung mga traits ko. So ano dapat yung ituturo ko sa kanya para pag i-assess ko na sila, yung mapiperform at ito dapat yung alam nila. Okay po? So, again, itong mga contents po, pwede kayong refer dun sa TR, sa section 3. Okay po tayo doon. And then, ano po yung condition? Ayan. Sa condition po, ito po yung mga required resources na kailangan natin sa para ma-deliver natin itong contents na to. Okay? Under that specific criteria or LO. Okay po? So dito po sa conditions, pwede po kasama dito yung mga tools and equipment, kung may mga machines po tayo na kailangan, even yung mga supplies and materials, dito po siya kasama sa conditions. Okay? Kasama din po dito yung ano yung kailangan ng trainer. Kayo po bilang trainer. Ano po yung kailangan ninyo para ma-deliver nyo po itong specific LO na ito with the following criteria and contents. Okay po? Dito po sa condition, hindi po natin kailangan ilagay yung mga specific, like minsan kasi doon sa mga like dito sa food processing, hindi natin kailangan ilagay yung mga ingredients, like pwede po natin silang i-group na into one, ang tawag doon, group of ingredients para hindi masyadong marami. Like pag seasoning na lang, huwag na natin ilagay yung black pepper, ano pa ba seasoning. Ano po? So i-group na lang natin para hindi siya masyadong mahaba. Okay, ganun din po sa mga tools, kung yung po mga tools natin yung maliliit na tools lang, kung meron po siyang isang specific group ng tools na yon, pwede po natin ilagay po, measuring tools and equipment. So alam na po na meron siyang measuring cup, measuring spoon, so on and so forth. Ano po? Ayan, so methodologies. So nandun din po ito sa section 3. Ano po? So kaya lang po, pipiliin niyo po doon ano po yung method na sasakto sa specific content na ginawa mo. Kasi sometimes po, merong mga contents na iba't iba ang method na kailangan natin gamitin. Okay, so again sa section 3, meron po doon mga suggestions ng mga methodologies na pwede natin gamitin. Assessment method, so ito po, paano ninyo i-assess yung trainees ninyo after ninyo maituro ito? Ano yung mga method of assessment? Ang common lang naman po dyan, yung demonstration, written exam, oral questioning, yung portfolio if kailangan ng portfolio assessment. Ayun, so yun lang po yun. So buong core competencies po yan. So LO1 po, ilan man po ang LO ng inyong napili na core competency. So magdadagdag lang po kayo ng column or table. Depende sa dami ng competencies ninyo po. Ayan. Ayun, so yun na po yung ating CBC MOI. Ito po yung ating task for today. Papakita ko lang po yung sample. Ayan. Ito po ay sample CBC MOI ng food processing.
course. Sa part 1 po, course design. So ito nga po, sabi ko sa inyo, copy-paste lang to. Ayan. So lahat po ng laman nito ay kinopya lang po sa TR. Dun sa section, dun sa part A. Ayan. Ito pong course structure. Ayan. Copy-paste lang din po yan. So, basic common core. Doon po sa magkapareho ng qualification, kasi may mga, syempre baka meron po sa inyo pareho ng qualification, hanggat maaari po, magkaiba kayo ng pipiliin ng core competency. Ano po, hindi po pwedeng pareho kayo ng core competency. Ano po, so pili po kayo ng iba. Yun naman po ay malalaman natin later kasi dun sa list po, magkakaroon po kami ng list na ano yung mga qualifications po na gagamitin ninyo. Meron po sa inyong hindi lang isang NC, so pipili na po kayo ng isa kung ano yung qualification na gagamitin ninyo. Ano po? So, ang TM naman po ay hindi per qualification ay may TM. Ano po? Ang TM po ay para sa lahat. Isang beses lang po kayo mag-TM. Okay po? So, pipili lang po kayo ng isang qualification na gagawa ninyo ng materials. Okay? Ayun po. So, kung kayo po ay isa lang ang qualification, make sure po na magkaiba po kayo ng core competency na pipiliin. Okay po? So, kung may katulad po kayo na qualification, and then medyo ano pa kayo, works pa kayo, so ang paggawa ng MOI, ibig sabihin magkakaiba lang kayo pagdating na doon sa core competency ninyo. Pero dito sa part A nyo na course design, so ibig sabihin, pareho lang kayo dito. Core structure pala. Kasi magsisimula po kayo sa basic hanggang core. Okay? Pero sa MOI, isang core lang. Okay po? Nagets po ba? Pagpareho po ulitin ko lang po, pagpareho po kayo ng qualification, magkaiba po dapat ang core competency na pipiliin nyo. Okay po? Pero ito pong laman ng inyong course structure, magkapareho lang po kayo. Ano po? So, pwedeng share kayo pag kayo ay magkakilala na magkapareho ng qualifications. And then, magkakaiba lang po kayo dito na sa MOI. Okay? Ayan. Magkakahiwalay na po kayo dyan. Kasi pipili na kayo ng magkaibang core competency. Yan. Ito po yung pinapakita ko kanina dun sa format. Ano po yung mga facilities, instructor's qualification, kukopihin nyo lang din po yan. Ayan. So, ito na po yung modules of instruction. So, ito na po yung magkaiba kayo. Ano po? Kasi magkaiba kayo ng competency na gagamitin. Okay? So, again, ito pong part na to, copy-paste lang po yan sa TR. Dapat po matindi yung skill natin sa pagka-copy-paste, ha? Sana po yung pagka-copy-paste natin hindi na mamamali para hindi nasasakit ang ulo ni magkakat. Bakit daw siya? Ayan, so. Siguraduhin hindi makakopy yung pangalan. Meron po tayong sa bawat output po na ginagawa natin, meron tayong footer na nilalagay ganyan. So siguraduhin po natin na magkakopy naman tayo sa kasama natin, mababago din natin yung mga footer. Ano po yung pangalan, yung qualification, para po hindi obvious. Ayan, so nandito na po yung ating modules of instruction. Sample lang po ito ha. Details of learning outcome. Ayan, so LO1, prepare tools, equipment tools, materials, and utensils. And then assessment criteria, copy-paste lang po yan. So ito po yung contents. Ito na iisipin niyo kung ano yung contents na ilalagay ninyo based sa assessment criteria. Ito po, nanggaling din ito sa section 3, yung mga contents na to. Kumbaga, pinili at niregroup at nilagyan ng bagong title. Ganun lang po. Ano po, kung ano yung aakma dito sa assessment criteria. Okay?
And then, ito pong conditions, so yun na nga po, yung sabi ko, hindi na po kailangan specific talaga na maliliit na equipment nakalagay pa. Like ito, personal protective equipment, so okay na to, na natin ilagay na face mask, gloves, ano pa, boots, so na yun. So, let's put it as personal protective equipment. Ayan, methodologies, ayan, lecture discussion, worksheet completion, demonstration, and then assessment method. So, ito po, kung gusto niyo pong humingi ng sample, i-ano ko po, bigay ko na lang kay Sir Alz. Para hindi na kay Sir Alz. Okay, so ito po, yung ating MOI. So, hanggang lahat po yan ng LO. So, in this case po, yung LO na napili ko ay merong yung core na napili ko, merong 5 LO. Kaya hanggang 5 LO. So, matatapos po yan hanggang dito lang. Kasi sa sample ko, 2 core po yung gagawa, kaya kasunod siya. Okay, so ito pong nandito, pa-check lang po kasi baka ito po yung gayahin ninyo dun po sa ating template, baka iba po yung nakalagay ng computer. Pero so, check na lang. Ito yung template natin. Ayan, so may tumagkaiba nga po. So, gawin niyo lang po itong reference kung gusto niyo lang po. Okay po? Ayun, so kung meron po kayong mga questions, again po, pag nag-download nyo na po yung inyong template, and then nagawa nyo na po ito, yan. So, isi-save nyo po siya as PDF. Isi-save nyo po siya as PDF, MOI, CBC MOI, and then, punta po kayo dun sa, pag nandito na kayo, naka-enroll na kayo, meron po ditong add submission. Yan. Add submission. So, i-drag nyo lang po or i-copy nyo yung file. Ayan. Nakalagay dito. Not available unless activity. Ayan. Kailangan pa lang mo-complete nyo na yun. Ayan. So, meron lang po kayo ditong konting babasahin. Ano po? References. Pag natapos nyo na po ito, and then pwede na kayo mag-submit dun sa ating submission link. Okay po. Yan. Again po, pag nagkakaproblema sa submission, message na po ninyo sa service. Okay. So, yun na po yun ng ating CBC MOI. Again po, pagka-download nyo po ng ating form at nagawa nyo na po, pag-fill out na po kayo nitong form natin, nyo na po yung CBC MOI, save nyo po siya as PDF, file nyo, and then, punta po kayo dun sa ating platform. Meron po doon, may makita po kayo doon submission in. Then, doon nyo lang po i-upload yung inyong PDF file. Okay po, so, kung meron po tayong mga questions, pwede na pong magtanong kung meron gusto magtanong. Malinaw po.